Tahimik ang baryong kinalakhan ni Andres. Sa umaga, ang tunog ng manok ang alarm clock. Sa hapon, ang init ng araw ang kasama sa trabaho. At sa gabi, ang mga bituin ang saksi sa kanyang mga pangarap. Si Andres ay isang simpleng probinsyano. Sanay siya sa putik na kumakapit sa tsinelas, sa pawis na hindi agad natutuyo, at sa buhay na paulit-ulit pero tapat. Hindi siya palasalita. Mas gusto niyang kumilos kaysa magpaliwanag. Habang ang iba ay nagkukwentuhan, si Andres ay nagtatrabaho. Habang ang iba ay nagrereklamo, siya ay nagtitiyaga. May mga pagkakataong binabanggit niya ang kanyang pangarap. Tahimik lang, parang bulong sa hangin. Pero madalas, ang sagot ng mga tao ay pare-pareho. Hanggang diyan ka na lang, sabi ng ilan. Probinsyano ka lang, dagdag ng iba. Hindi siya sumasagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil mas pinili niyang itago ang pangarap sa puso. Masakit ang marinig ang mga salitang iyon. Pero natutunan ni Andres na lunukin ang sakit, gawing lakas ang pagmamaliit, at gawing inspirasyon ang bawat pagdududa. Sa bawat hakbang sa putik, sa bawat araw na paulit-ulit ang gawain, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Hindi alam ng iba, sa likod ng tahimik na mukha ni Andres ay may pusong punong-puno ng pangarap. Hindi man siya pansinin ngayon. Alam niyang darating ang araw na hindi na niya kailangang magsalita. Sa ngayon, sapat na sa kanya ang isang bagay, ang magtrabaho ng tahimik at mangarap kahit walang naniniwala. At doon, nagsimula ang kwento ni Andres. Sa bawat pagtatapos ng araw, may ginagawa si Andres na hindi alam ng iba. Kapag tahimik na ang baryo at patay na ang mga ilaw sa bahay ng kapitbahay, lumalabas siya at umuupo sa ilalim ng langit. Doon, nakatingin siya sa mga bituin. Hindi niya alam kung saan eksaktong patungo ang kanyang buhay, pero alam niyang may mas malayo pa sa nakikita ng kanyang mga mata. Madalas niyang maalala ang mga araw ng kahirapan, mga panahong kulang ang pagkain, at sapat na ang isang simpleng ulam para sa buong pamilya. Hindi niya ikinahihiya ang mga alaala na yun. Sa halip, doon siya humuhugot ng lakas. May mga gabi ring pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ng iba. Mga salitang puno ng pagdududa. Mga salitang halos pumatay sa pangarap. Pero sa gitna ng katahimikan, may isang tinig sa kanyang dibdib. Kaya ko pa. Bulong niya sa sarili. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya kailangan ng palakpak. Ang gusto lang niya ay pagkakataon. Isang daan palabas ng baryo, isang hakbang papalapit sa pangarap. Habang ang iba ay kontento na sa kung anong meron sila, si Andres ay tahimik na naghahanda. Sa kanyang puso, malinaw ang desisyon. Hindi siya mananatili magpakailanman. Darating ang araw na hahakbang siya palayo. Hindi para tumakas, kundi para subukan kung hanggang saan siya kayang dalhin ng kanyang pangarap. Dumating ang araw ng pag-alis ni Andres nang walang ingay, walang handaan, walang mahabang paalam. Maaga pa lang ay gising na siya habang tulog pa ang baryo. Isang maliit na bag lang ang dala niya, ilang damit, kaunting gamit, at isang pangarap na hindi kasya sa bag. Habang naglalakad siya palabas ng baryo, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa dala niya, kundi dahil sa iiwan niya. Bawat hakbang ay may kasamang pag-aalinlangan. Tama ba ang desisyong ito? Paano kung mabigo siya? Pero kahit may takot, hindi siya huminto. Sumakay siya sa sasakyang papunta sa syudad. Habang papalayo, unti-unting nawawala sa tanawin ang mga bundok at puno. Napapalitan ng matataas na gusali at maingay na kalsada. Tahimik lang si Andres. Wala siyang kilala. Wala siyang kasiguruhan. Ang meron lang siya ay tapang na galing sa matagal na pagtitiis. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa bintana. Isang huling sulyap sa buhay na iniwan. Sa puso niya, may pangakong binitawan. Hindi siya aalis para tumakas. Umalis siya para patunayan sa sarili na ang isang probinsyano ay pwedeng mangarap
at pwedeng magtagumpay. Hindi sinalubong ng syudad si Andres ng may ngiti. Sa halip, sinalubong siya ng ingay, bilis at pagod. Magkakadikit ang mga tao, nagmamadali ang lahat, at parang walang oras para makinig sa isang tulad niya. Sa unang mga araw, natutunan niyang magtiis. Nagtrabaho siya bilang kargador sa umaga, tagalinis sa hapon, at minsan ay katulong sa isang maliit na tindahan sa gabi. Hindi mahalaga kung anong trabaho, ang mahalaga ay may ginagawa siya. Mabigat ang katawan, pero mas mabigat ang pakiramdam ng mag-isa. Walang kaibigan, walang kamag-anak, tanging sarili lang ang kakampi niya. Habang ang iba ay nagpapahinga, si Andres ay nagmamasid. Pinapakinggan niya kung paano magsalita ang mga tao sa negosyo. Pinapanood niya kung paano kumilos ang mga may alam. Sa bawat obserbasyon, may natututuhan siya. Sa gabi, kahit pagod na pagod, hindi siya agad natutulog. Nag-iisip siya. Nagtatanong sa sarili kung paano siya aangat. Mabagal ang galaw ng pagbabago. Pero ramdam ni Andres na may nabubuong lakas sa loob niya. Hindi pa tagumpay. Ngunit hindi na rin siya katulad ng dati. Habang tumatagal ang pananatili ni Andres sa syudad, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mundo. Hindi lang pagod ang kalaban niya, kundi pati ang tingin ng ibang tao sa kanya. May mga kasamahang minamaliit siya. May mga amo na hindi siya pinapansin. Kapag nagsasalita siya, tila walang nakikinig. At kapag nagkamali, agad siyang sinisisi. May mga gabing halos hindi na niya maramdaman ang sarili. Masakit ang katawan, mabigat ang dibdib. Tahimik siyang nauupo sa gilid ng maliit niyang inupahan. Doon pumapasok ang mga tanong. Hanggang dito na lang ba ako? Ganito na lang ba palagi? May mga sandaling gusto na niyang bumalik sa probinsya. Gusto na niyang muling marinig ang tunog ng manok sa umaga at maramdaman ang katahimikan ng baryo. Pero sa bawat pagdududa, may alaala siyang bumabalik. Ang mga salitang binitiwan sa kanya noon, probinsyano ka lang. Sa halip na sumuko, ginawa niyang apoy ang sakit. Pinili niyang bumangon araw-araw kahit walang pumapalakpak. Sa gitna ng pagod at pangungutya, mas tumitibay ang loob ni Andres. Tahimik, pero hindi na marupok. Dumating ang pagkakataon sa paraang hindi inaasahan ni Andres. Walang anunsyo, walang pangako ng tagumpay. Isang simpleng alok lang na pwedeng tanggihan. May isang taong nakapansin sa kanya. Hindi dahil magaling siya magsalita, kundi dahil palagi siyang naroon. Maaga dumating, huling umuwi. Inalok siya ng maliit na gawain na may kaunting tiwala, kasama ang maliit na puhunan at malaking responsibilidad. Hindi malinaw kung saan hahantong at walang kasiguruhan kung magtatagumpay. Nagdalawang isip si Andres. Naalala niya ang mga pagkabigo, naalala niya ang pagod at takot. Pero mas malinaw ang isang bagay. Kung hindi siya susubok, mananatili siyang nasa parehong lugar. Susubukan ko. Mahina niyang sabi. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil handa siyang matuto. Sa mga unang araw, maraming mali. Maraming tanong, maraming kaba. Pero sa bawat pagkakamali, may aral. Unti-unti, nabubuo ang tiwala. Hindi lang ng iba sa kanya, kundi ng sarili niya sa sarili niya. Ang munting pagkakataong iyon ang naging simula ng isang bagong direksyon na matagal nang hinihintay ni Andres. Hindi agad napansin ng mundo ang pagbabago sa buhay ni Andres. Walang bigla ang yaman, walang malaking balita. Ang meron lang ay unti-unting pag-angat. Ang maliit na gawain ay naging maliit na negosyo. Ang maliit na tiwala ay naging mas malaking pananagutan. Araw-araw, mas nagiging malinaw ang kanyang ginagawa. Mas maayos ang galaw, mas matibay ang loob. Hindi siya nagyabang. Hindi niya ikinuwento ang bawat tagumpay. Mas pinili niyang tahimik na magtrabaho, katulad ng ginawa niya noon sa probinsya. May mga pagkakataong nagkamali pa rin siya. May mga araw na pagod pa rin. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siya takot na magsimula muli. Unti-unti, dumarami ang pagkakataon.
May mga taong nagtitiwala na sa kanya. May mga pintong dati sarado na ngayon ay bahagyang nakabukas. Sa kabila ng pagbabago, hindi niya kinalimutan kung sino siya. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. At sa gitna ng tahimik na pag-angat, isang desisyon ang malinaw sa puso ni Andres. Panahon na para bumalik sa probinsya. Hindi bilang umalis na talunan, kundi bilang taong may maibabahagi. Bumalik si Andres sa probinsya na walang maingay na anunsyo. Hindi siya dumating na may yabang o engranding pagpapakita. Tahimik lang ang kanyang pagdating, katulad ng pag-alis niya noon. Pareho pa rin ang baryo, may putik pa rin sa daan, may manok pa rin tumitilaok sa umaga. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang tingin ni Andres. Hindi siya bumalik para ipakita kung ano ang naabot niya. Bumalik siya para magbahagi. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman, ang kanyang karanasan, at ang mga aral na natutunan sa syudad. May mga kabataang nakinig. May mga taong unti-unting naniwala. Hindi dahil sa kanyang kwento, kundi dahil sa kanyang halimbawa. May mga dati ring nagduda. Ngayon tahimik na lang silang nakamasid. Hindi na kailangan ni Andres ng paliwanag. Sa huling gabi ng kanyang pananatili, tumingin siya sa langit. Sa parehong mga bituin na minsang naging saksi sa kanyang mga pangarap. Ngumiti siya. Hindi dahil perpekto na ang buhay, kundi dahil alam niyang ang pangarap ay hindi lang para sa kanya. At doon nagtapos ang kwento na nagpapaalala na ang pinanggalingan ay hindi hangganan, kundi simula ng mas malayong paglalakbay. Ang pinanggalingan ay hindi hadlang sa pangarap. Kahit minamaliit at walang naniniwala, ang taong marunong magtiyaga, magdasal, magsipag, at manatiling mapagpakumbaba ay makararating sa tamang panahon. Hindi kailangang maingay ang tagumpay. Mas mahalaga ang pusong marunong lumingon at kamay na handang magbigay daan sa iba. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa narating, kundi sa kung paano mo dinala ang iyong pinanggalingan habang tinutupad ang iyong pangarap. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.